Magandang araw mga ka-solar. So sa video na to, ibibigay ko sa inyo ang full complete blueprint, buong blueprint ng 3 kilowatt setup na solar system na in-install ko sa aming bahay. So, actual ito na project, nangyari na ito, di ko pa lang na-edit yung ibang video. So I'll be uploading them soon para sa step by step na tutorial para masundan nyo rin. Pero ito yung complete na blueprint sa mga ginamit ko, ano ang setup at ano yung mga computation. So, tara simulan natin. So, by the way, ang gagamitin natin sa setup na to is 6 kilowatt na inverter, 2.9 kilowatt na solar panels yung setup, at tapos 51.2 volts 120 amp hour lithium iron phosphate battery na DIY lang. Okay? So simulan natin. So first and foremost, ito nga pala yung diagram na gagamitin natin, no? So ito yung diagram kung paano ko ikinonekta lahat ng components ng ating solar setup. So i-discuss natin to later on ng masinsinan, isa-isa per part. So tignan nyo lang muna, ganyan yung diagram. And later on, pagkatapos natin i-discuss yung mga materials na ginamit natin, i-discuss natin ng iisa-isa itong buong diagram. Okay? So, first, yung ginamit natin is apat na piraso na 725 watts na Jinko Tiger Neo solar panel. So, kung ating i-compute yung power generation niya sa isang buong araw, considering na mainit talaga yung araw, so 4 times 725 watts times 4.5 hours. So, yun yung average sun hours dito sa Pinas. So, usually, it ranges around 4.5 to 5.5 sun hours. So, ibig sabihin, ganun ang oras na katirik yung araw sa atin. So, ginamit ko lang lower end 4.5 para conservative. In total, meron tayong power generation na 13,050 watt hour or 13 kilowatt hour sa panel. Tapos, yung gamit natin na battery, energy storage capacity natin is 51.2 volts na 120 amp hour na battery, at ang kaya niya lang is 6,144 watt hour or 6.1 kilowatt hour. So, as you can see, sumusobra yung panel natin kaysa sa battery na ginamit natin. So, ito nga pala yung panel specifications, no, ng Jinko Tiger Neo solar panel. So, yung maximum voltage niya is 41 volts, mababa lang. Yung VOC or open circuit voltage is 49.2 volts. Yung IMP or maximum current is 17.69 amps. And then yung short circuit current niya ay 18.74 amperes. So, itong module efficiency, mas malaki to kaysa sa ibang solar panel na nakikita nyo sa market na yon. It's 23.35%. So, malaki-laki rin ang kanyang module efficiency. So, usually, kung nakikita nyo yung mga datasheet ng ibang panel, it's usually around 20 to 21% lang. So, itong 23.35, malaki talaga to. So, maganda ang harvest nyo sa solar panel na to. So, ang timba nga pala ng solar panel na ito is 37.5 kilograms. May kabigatan siya at may kalakihan rin. 2,384 by 1,303 by 33 millimeter. Or i-convert nyo, it's 2.3 meters or round off 2.4 meters by 1.3 meters. Tapos yung thickness niya ay 33 millimeter. Okay? So, ito siya guys. So, last ko visit sa Ion Solar, kasi sa Ion Solar ko siya nili, sa Ion Solar Tacloban branch. 7,200 pesos ang presyo niya kada isa. Tapos ito nga yung specifications niya. 37.5 kilograms yung bigat at ito yung dimensions. N-type na siya at bifacial. So, malakas talagang harvest nito. So, sa battery specifications, ito ay DIY lang natin ginawa. Voltage is 15.2 volts, lithium iron phosphate, capacity ay 120 amp hour, depth of discharge niya ay 80%, at cycles as per advertised sa binilhan ko sa Shopee is 4,000 cycles siya. If convert nyo yan, 4,000, considering na isang cycle lang per araw, so 4,000 divided by 365, that's around 10 years. So 10 years ang tatagal ng battery nito kapag 1 cycle per day lang ang gamit natin. So ito nga pala siya guys. Ang binili ko sa Shopee is CATL yung brand. Tapos, yung ginamitan ko lang siya ng DALI Active BMS. Smart Active BMS, yung kulay blue. Meron na siyang built-in na Bluetooth. Meron na siyang built-in na active balancer na 1 ampere lang. Pero okay na rin yun. So, goods na goods siya guys. Ang presyo is around
think 4,000 pesos para sa 16S na configuration sa BMS. So, DIY ko lang. Gagawan ko rin to ng separate video ang paggawa ng battery at diagram. Okay? Pero, just to give you an overview, ito yung ginawa natin. Bala ito, parang ganito. 16 pieces na 3 volts each. So, 16 times 3, so around 48 volts yan, ang nominal voltage niya. At nakabuo na tayo ng 48 volt system na battery sa lithium iron phosphate. DIY lang gamit. At next naman, yung sa PV array placement natin, yung setup natin is 2S 2P. Ibig sabihin, apat na panel na tigda dalawang series. So, the two sets of 2 series panel. Tapos, nakaparallel siya pagdating sa inverter. So, i-show ko later on kung paano yan ginawa. Pero so far, ito yung picture niya. So, nilagyan ko siya ng DC isolator switch. DC isolator switch ang tawag dito. So, basically, ina-isolate niya yung PV array kapag meron kang ginagawang maintenance or gusto mo lang i-off. So, parang ganun. And then, nilagyan ko siya ng nakaparallel na DC SPD para sa surge protection device natin. So, as you can see, guys, tigda dalawang panel, naka-series. Tapos, gumamit lang tayo dito ng T-split connector para ipang parallel dun sa ating isolator switch. So, merong isolator switch na naka MC4 na, meron ding ikaw pa kailangan mag-wire. Pero yung pinili ko is yung naka MC4 na para mas madali lang i-connect. So, ganyan yung pormahan niya, guys. At dito na rin tayo sa inverter. So, ang inverter na ginamit natin ay ang One Solar Hybrid System Toroidal Solar Inverter. So, 6 kilowatt ang kanyang rated output or rated capacity. Ang exact model niya ay TG60248M80. Size is 700 by 480 by 270 mm. At may kabigatan siya na 36.5 kilograms. Again, rated output niya ay 6 kilowatt. And as per advertised, kaya niya mag-handle ng mga surge na or mga motorized load na nag-surge for up to 3 times ng kanyang rated output, which is around 18 kilowatt for just a short period of time of 3 to 5 seconds. So, yan yung capability niya. Tapos, dual PV input na siya, guys. So, dalawang saksakan para sa solar panels natin. So, di ba sinabi ko kanina na ipaparallel natin yung dalawang set ng nakaseries. So, isasalpa ko lang dito sa inverter at nakaparallel na siya doon sa loob gamit ang bus bar. So, mas maganda to siya para hindi mas malaki yung wire gagamitin nyo para sa pagparallel. Kasi sa inverter na siya mismo ipaparallel. So, ang kanyang solar charge controller na rating is 80 amps yung kaya. And then, ang MPPT range, para mas maganda yung MPPT tracking niya is 60 to 150 volts. So, ideally, need nyo talaga mag-series ng panel para maabot to na MPPT range voltage. Kasi usually, mga panel, less than mga around 40 to 50 volts lang yan kada isa. So, pag siniris nyo, tataas yung voltahe. So, mas maganda yung MPPT tracking niya. And ang maximum PV power input or yung maximum power ng panels in total na pwede nyong isalpak dito sa ating One Solar Inverter is 4,480 watts or 4.4 kilowatt lang. Okay? So, again, ito nga pala yung size ng panel. 2.4 meter by 1.3 meters and ang kapalan is 33 mm. So, kailangan, take note, need nyo ng end clamp na 33 mm kasi parang tatlong klase ata yan eh. Merong 30 mm, 33 mm, at 35 mm. So, make sure na yung binili nyo is yung insakto na size para kagat talaga siya dun sa gilid ng panel. So, 33 mm para sa 725 watts na Jinko panel. And then, ang ating placement sa solar railings, as kita nyo, yung nakakulay green. Ang placement natin dyan, guys, ito, is 120 cm apart, tapos 60 cm yung sa giliran niya, dito banda. Para hindi talaga siya malaspag, or yung sa English is sagging, dahil sa layo ng railing. So, parang balanse lang kapag yan ang ratio na gagamitin natin.
hindi masyadong malayo or di rin masyadong malapit. So, saktong-sakto lang. Next, ito nga pala yung actual photo ng ating solar panel installation. So, itong dalawa dito sa ibaba, sa itaas, ay naka-series yan. Tapos, ito ring dalawa to sila, naka-series din yan. Tapos, connecta sila sa tigda dalawa na PV isolator switch at pinarallel dun sa loob na ng inverter. So, malaki yan guys. 725 watts at may kabigatan. Sa pag-install namin nito, 5 kami katao nagtulungan para maakyat ito sa bubong. So, 2 sa ibaba para pag-lift up ng panel at 3 kami sa itaas. Kasi mas mahirap dun sa bubong eh. Okay? So, ganyan yung setup. And finally, i-discuss natin ng isa-isa ang ating diagram para mas maintindihan nyo. So, simula dito sa panel guys, as I've mentioned, 2S2P yung ating configuration. So, meron tayong 2 panel na naka-series, tigda 2 panel naka-series, tapos pinarallel natin yung tigda 2 na panel. So, ang ginamit natin dito na kable ay 10 AWG or 10 gauge wire. So, if titignan natin, ang IMP natin dito is 17 lang. 17 diba kasi series lang ginawa natin. So, yung voltahe lang yung nag-a-add up, hindi yung amperahe. So, yung voltage niya na 41 volts, kapag siniris mo, nagiging 82 volts na yan. So, yung 10 gauge wire, ang ampacity niya is 30 amps. So, 17 at 30, malayong-layo pa. So, safe pa yan. So, mas okay na mag-oversize ka ng wire kaysa mag-undersize ka. Kasi pag nag-undersize ka ng wire at malaki na yung current o yung amperahe na dadaan dyan, posible siyang masusunog. So, fire hazard na siya. So, mas mabuti na mag-oversize ng wire. Kahit may kamahalan, pero let's not compromise for the safety. Okay, so yan ginawa ko. Tapos, kinonekta ko siya sa kanyang mga DC isolator switch. Ito sila. Tapos, ginamit ko na breaker, DC breaker is 25 amps. So, bakit 25 amps? Diba, yung IMP ng kada panel natin is 17 point something lang, 17 amps. Pero, during actual harvest, pumapalo talaga siya kasi bifacial eh. Pumapalo siya ng around 20 plus. So, pinakamalakas ko na harvest na nakolekta in a day, especially during peak hours of 12 to 1 p.m., pumalo ng 42 amperes sa buong system. So, ibig sabihin, tig to 20 amperes yung dumadaan kada array ng panel ko. So, kaya ginawa ko siyang 25 amps, hindi lang sa 20, para hindi siya mag-nuisance trip. Kasi pag lalagpas yan ng 20, magti-trip yan. So, para di na siya mag-trip. Trip lang siya kapag too much na yung 25, yung current. Which is yung wire natin is oversized naman, kaya up to 30 amps. So, hindi pa siya fire hazard. So, pagkatapos dito sa DC breaker natin, kinonekta natin siya diretso na sa PV input dito sa ating one solar na inverter. So, ang ginamit natin dito na wire ay gauge 8 na wire para mas makapal. Kasi feeder wire yan mas maganda talaga kapag makapal na wire para lesser ang voltage drop niya at nakukuha mo talaga yung harvest niya na deliver agad sa inverter. Kasi pag niliitan nyo yung wire, posible yan mag-voltage drop at lesser yung efficiency ng sistema mo. And then, dito naman sa battery, ang ginamit ko na circuit breaker para sa battery to inverter is 250 amps kasi may plano pa akong mag-expand ng battery later on at to give headroom na rin. Ang ginamit ko na wire is gauge 1 na wire or 50 square millimeter. May kakapalan at may kabigatan siya na klase na wire. So, need nyo talaga yan ng crimper at lugs para sa pag-attach niyan. Kasi malaki yan guys. Ang total length ng aking battery cable dito, banda, inverter to CB is 30 cm. Tapos itong CB to battery is 1.2 meters. So in total, 1.5 meters yung total length ng aking battery cable.
So, as mentioned previously, yung gamit natin na baterya is DIY lang, 120 Ah CAT-L, lithium iron phosphate na battery. So, tig 3 volts each yan kada isa. So, 16 na piraso para umabot tayo ng 48 volts. Okay? And then, dito na sa AC na side. So, since dumaan na siya sa inverter, dito na sa AC na side. So, unahin muna natin itong AC input. So, ang AC input, siya yung magsisilbi na backup mo if ever wala nang laman yung battery mo or walang init, walang solar kasi umuulan. So, siya yung nagbibigay ng kuryente sa bahay mo kapag kinonekta mo na to sa buong bahay mo. And nagka-charge din siya, nasa settings ito, nagcha-charge din siya sa iyong battery, itong AC input. So sa akin, sinet ko lang to 5 amperes ang charging para di naman gaanong malaki ang konsumo. If ever need ko siya gamitin as backup. So yung ginamit ko dito ng wire ay gauge 10 THHN, THWN. So it's waterproof and fire retardant na klase na wire para safe siya. So bakit gauge 10? Kasi yung breaker ko ay 30 amperes. So ang capacity ng gauge 10 is 30 amperes. So, hindi siya fire hazard. And then, again, don't forget to add, naglagay ako dito ng AC. AC na to guys na SPD, Surge Protection Device, para maprotektahan yung inverter ko sakaling mayroong surges galing sa grid power. At kinonekta ko lang ito sa live and neutral na slots dun sa ating one solar na inverter. So, dito naman sa AC output, sa AC output na to siya guys, papunta na sa ating main breaker. So, ang gamit ko na wire is gauge 6 THHN. So, bakit gauge 6? Gauge 6 para mas malaki ang kanyang capacity at hindi siya madaling iinit. So, I think gauge 6 has capacity of 55 amperes. And then, gamit lang natin ito is 40 amps breaker. Actually, okay na rin guys if gauge 8 yung gamit nyo kasi 40 amperes lang yung main breaker ko. So, 40 times 220 is around, compute natin. 40 amperes tapos 220 volts sa AC. So, around 8.8 kilowatt. So, binigyan na natin ng maliit na headroom kasi kaya pa naman mag-surge nitong ating inverter. Pero make sure lang na di lalagpas yung load nyo sa kanyang rated capacity. So yan. Yan ginamit ko, gauge 6 na THN, THWN, papunta sa 40 amps main breaker. Tapos dito sa main breaker, gamit ko is yung miniature circuit breaker na, yung magaganda. Tapos nilagay ko sa distribution panel box na plastic na. So parang ganito yung pormahan. Tapos ginawan ko lang siya ng mga subdivision, sub-circuit breaker at nilagyan ko ng wattmeter para makita natin kung ilan na yung energy na nakonsumo natin. And then, kinonekta ko na sa iba't ibang linya ng kurente dito sa aming bahay. So, yan siya ang whole overview guys sa ating solar setup na ginawa. So, 3 kilowatts. And then, yeah, so I think yan na yun, yung whole blueprint kung paano ko to ginawa. So, I'll be posting the step-by-step video next kapag nagka-oras na ako mag-edit nun. Okay? Alright, thank you.